ang itinuturong person of interest sa pagpatay sa isang sales lady sa Cebu na siya ang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Sa phone interview ng Brigada News FM Cebu nitong umaga ng Lunes, Agosto 5, sa ama ng biktima na si Loreto, sinabi nito na noong linggo, pinuntahan sila ng Inayawan Police Station kasama ang hepe na si Police Major Jessery Basitao at sinabi sa kanila na umamin na umano ang person of interest na si Darren Cue na ito ang pumatay sa biktima. Dagdag pa ni Lorito, batay sa revelasyon ng kapulisan sa kanila, plano umanong gahasain ni Darren ang kanyang anak, ngunit nanlaban ito kaya nasakal ni Darren. Aniya, inamin din umano ni Darren sa kapulisan na plano sana nitong sunugin ang foam na nasa kwarto upang maalarma ang mga kapitbahay at makita ang katawan ng biktima. Ayon umano kay Darren na siya lang ang mag-isang gumawa sa krimen, ngunit inaantay pa ng kapulisan ang resulta ng autopsy. Maaalala noong Biyernes, Agosto 2, natagpo ang wala ng buhay ang biktimang si Charina Relativo, 27 anyos, sa kanyang boarding house sa Sitio Laguna, Barangay Bulacau, Cebu City. Nahubot-hubad at sunog ang buhok katabi ng butane stove. Tulog pa ang biktima nang umalis papuntang trabaho ang kanyang kinakasama na si Junji Enriquez at bandang alas 10 ng umaga, nagtaka umano si Junji dahil wala pang reply si Charina kaya't humingi siya ng pabor sa kapitbahay nila na si Darren. Nagisingin ito. Sinasabing nag-video call si Darren at Junji. Ngunit ipinasa ni Darren ang cellphone sa isa pa nilang kaibigan na si alias Tony upang ito ang pumunta sa kwarto ng biktima. Ayon kay alias Tony, bumungad umano sa kanya ang hubad na biktima at dali-daling humingi ng tulong. Nabatid na noong Sabado, Agosto 3, inaresto ng Abiliana Police Station 2 si Darren sa Orhelio Street, Barangay Sambag 1, Cebu City dahil sa pagdadala nito ng hindi lisensyadong kalibre 45 na armas at nalamang ito pala ang lalaking nag-viral online dahil sa pagiging person of interest nito sa isang krimen. Sa pagsulat ng balitang ito, magsasagawa pa ng press conference ang Cebu City Police Office para sa karagdagang detalye. In the heart of changing lives, ito si Michelle Craste ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.